Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Hi everyone! Welcome pong muli sa araw-araw na pagpapala. Hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dagutanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family. Ang mga kasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So this moment, tayo po muna yumukot manalangin. Lord, we thank you, O God, sa mga oras na ito, Panginoon. We entrust into your hands, O Lord, ang kabuuan ng pag-aaral namin na ito yung salita. Lord, we thank you for this great opportunity, for this great privilege, Lord, na patuloy kami napakinig, Panginoon, ng pagpapala na yung salita, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat hindi ka nauubusan, Panginoon, O God. Hallelujah, ng mga pagpapala na ibinibigay para sa amin yung mga anak, Lord. We thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So sa mga sandaling ito ay nais ko pong buksan natin ang ating Bible. Dito po sa book of 1 Corinthians 15 verse 57. So sabi po dito, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Lord, thank you once again sa mga salita na aming papakinggan sa oras na ito. Lord, salamat po sa iyong Holy Spirit na siyang aming tagapagturo sa oras na ito, Panginoon. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. So, nais ko po na ipagpatuloy po yung naibahagi ko po nung nakaraan is about living victoriously. So, yun po ang nais kong pagpatuloy natin sa ikalawang bahagi. So, ang pamumuhay na matagumpay ay yan po ay puso ng Diyos. Yan po ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. So, ayaw niya tayo maging talunan. Gusto niya tayo ay maging matagumpay. Actually, ang nagbibigay po ng tagumpay ay maliwanag po sa ating foundation verse na walang iba kundi si Jesus. Sabi po sa ating foundation verse again, but thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, take note po, ang tagumpay ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, wala po yan dito sa mundong ito. Wala rin po yan sa ating mga katalinuhan, kundi nasa Panginoon. Malinaw na malinaw po yun. So, nung nakaraan po ay nagbigay po ako ng, di ako nagkakamali, 3 ang na susi para tayo ay maging matagumpay. At sinagot natin yung ating interrogative statement na how to live victoriously as a child of God. So, paano tayo magiging matagumpay bilang mga anak ng Diyos? So, nagbigay pa ako ng 3. So, nais ko po na i-recap ng mabilis para kompleto po tayo. At dadagdagan ko po ng isa. Okay? At number 1 po, na aking pong naibahagi nung nakaraan is about how to live victoriously as a child of God. First is must have absolute faith to Jesus. So para tayo ay maging successful, matagumpay na mga anak ng Diyos, dahil ang mundong ito ay puno ng mga problema, puno ng mga pagsubok, puno ng mga tukso, at nais ng Diyos lahat yan ay ating mapagtagumpayan. Papaano? So very simple lamang po, kailangan natin ng absolute faith kay Jesus. Amen. Malinaw po yung naibahagi ko po sa nakaraan, 1 John 5 verse 4. Because every child of God is able to defeat the world, and we win the victory over the world by means of our faith. So yun po yung number 1. Then second, stay connected to the vine. So who is the vine? The vine is Jesus.
John 15 verse 5, sabi ron, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, Jesus said, and I in them, will bear much fruit, for you can do nothing without me. So, meaning, without Jesus, hindi natin kayang magtagumpay sa mundong ito. So, we need to abide. So, we need to connect. Okay? Stay connected to the vine. Amen? We need to abide to the vine. Kailangan manatili tayo sa puno at manatili tayo nakakonekta sa puno. Si Jesus po ang puno, tayo po mga sanga na mga mananampalataya kay Kristo. And the third na aking panabanggit na nakaraan is we must maintain our daily devotional life. And we must be rooted in the Word of God. So, kailangan ma-maintain natin ang ating araw-araw na devotional life. So, ano ba yung na tinukoy ko nung nakaraan? Kung natatandaan niyo po, sabi ko nga sa inyo, lahat tayo gumagamit ng sabon para maging presko ang ating pakiramdam at luminis yung mga dumi sa katawan natin. So, yung po na sinasabi ko dito, letter S is Scripture. Amen? So, kailangan natin, basahin natin araw-araw ang salita ng Diyos. And letter O, observation. So, we need to observe kung ano po yung nabasa natin. Okay? At siyempre, letter A, so we need to apply what we have learned. And letter P, so dapat nananalangin tayo. So, pinagpipre natin na lahat ng ating mga natutunan ay may apply natin sa buhay natin. So, yun po yung pangatlo. Malinaw po yan sa Joshua 1:8. Okay? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Take note, sa dulo, then you will have good success. Amen. So magiging successful po ang buhay natin pag tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. Why? Because the Word of God is our spiritual food. Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Amen? At siyempre, pagka tuloy-tuloy tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, at siyempre, nakikinig pa tayo ngayon, kagaya mo ngayon, nakikinig ka. Ha? Anong sabi ng Bible, Romans 10 verse 17? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hallelujah! At mapalad ka ngayon, nakikinig ng araw-araw na pagpapalang ito. Luke 11:28, ano sabi ni Jesus? Mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos, higit sa lahat ang nagsasagawa nito. Amen? Okay, pang-apat. Yan pong dagdag ko po, bonus. Pang-apat, paano tayo maging matagumpay? How to live victoriously as a child of God? Fourth is we need to saturate our lives in prayers. Saturate, that means dapat hindi tayo pumapalya sa ating pananalangin. Sino po ang ating biblical example sa pananalangin na saturated ang buhay niya? So no other than Jesus Christ. Amen? In the book of Mark chapter 1 verse 35, ano sabi roon? Sa salita ng Diyos, sabi roon, si Jesus, madaling araw pa, siya'y bumabangon. At saan siya nagpupunta? Pumupunta sa ilang na dako at siya'y nananalangin. Amen? So, ang prayer kay Jesus ay very vital, very important. So, ganun din naman tayo bilang anak ng Diyos. Kailangan tayo maging prayerful para tayo maging successful, maging victorious. Actually, may sinabi rin po si Jesus sa book of Matthew 26:41. Ano sabi ron? Keep watch and pray that you will not fall into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So sabi ni Jesus, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So take note, ang prayer po ay kaya tayong pagtagumpayin laban sa mga tukso ng mundong ito. Napakaraming tukso ng mundong ito. So paano natin ma-overcome yan? So dapat tayo ay prayerful. Amen? So take note, prayer is our spiritual breath. Ang panalangin ay ito'y paghinga natin. Kaya napaka-importante ito ialagaan natin. And also prayer must be our lifestyle as a born-again Christian o as a believers in Christ. So dapat ito ay lifestyle po natin. Amen? So pag sinabing lifestyle, ito po ay routine mong ginagawa. Di ba? Kagaya natin. Wala po tayo, ibig sabihin, lahat tayo po ay lifestyle natin. Paggising natin sa umaga,
Diba? Dapat lifestyle natin, prayer, and then reading the Word of God. So that's my lifestyle. Okay, and then also lifestyle din po natin. Nagtututbrush tayo araw-araw. Naliligo tayo araw-araw. That's lifestyle. Amen? So, higit sa lahat ang panalangin, dapat hindi po natin kinakaligtaan. Amen? So, take note, there are 3 things to remember about prayer. Pag ginagawa natin ito, matindi ang buhay natin. Talagang successful overcomer. So, ano po yung 3 bagay na nais kong idagdag about prayer? First is prayer is about communication. Amen? So, ang panalangin, ito po ay komunikasyon natin sa Panginoon. So, napaka-importante po ang communication. Para sa gayon, ang tulong ng Diyos ay lagi natin makakamtan. Amen? So, like Jesus, sabi ko kanina, Mark 1:35, sinasabi roon, si Jesus ay lagi nakipag-communicate sa Panginoon. Kaya madaling araw pa siya bumabangon na. As human being, lagi siyang nakipag-communicate sa kanyang Ama. At ano nangyari? Si Jesus ba, nabalitaan nyo, nabasa nyo ba sa Biblia na siya naging talunan? Kahit matinding problema ang hinarap niya. So, hindi po siya natalo. Amen? Hanggang kamatayan. Pinutungan siya ng koronang tinik, siya sinampal, dinuraan, lahat na ginawa sa kanya. Inulos yung tagiliran, pinako yung kanyang mga kamay, pero hindi siya sumuko. Hanggang kamatayan. Hindi siya sumuko. Bakit? Anong puhunan ni Jesus? Siya po ay lagi nakipag-communicate sa Ama. At yun ay ginawa niya para iligtas tayong lahat. Nagpakasakit siya para sa atin. Hindi siya sumuko at siya po ay napagtagumpayan niya ang matinding hirap na yun. And take note, within 3.5 years, natapos ni Jesus ang kanyang mission para tubusin tayo na buong sangkatauhan. Amen? So, purihin ng Diyos. Kaya makikita po natin, pagka tayo lagi nakipag-communicate kay Lord, nandyan lagi ang tulong ng Diyos. Amen? So, Psalms 55 verse 17, ang sabi ni David, evening, morning, and noon, I cry out in distress, and He hears my voice. So, ibig sabihin, pag tayo po ay nananalangin kay Lord, pinapakinggan niya mga tinig natin. Pag nakipag-communicate tayo kay Lord, kagaya ni Haring David. Amen? Okay, number 1 o number 2. So, take note, prayer is about communication. So, pag matinding communication natin, ang kasunod po ay matindi rin, is about relationship. So, pag tuloy-tuloy yung communication natin, madidevelop yung ating intimacy, close relationship sa Panginoon. At siyempre, pag close yung ating relationship kay Lord, walang Kristiyanong talunan. Lagi tayong magtatagumpay. Amen? Pag close yung relationship natin kay Lord, sagot ni Lord lahat ng mga problema natin. Kayang-kaya ni Lord, blusawin lahat yan. Kailangan lang tuloy-tuloy yung ating communication kay Lord, relationship. Matindi yung ating relationship. At ang pangatlo, matindi na ito. Okay? So, ang pangatlo po is prayer is about alignment. Okay? So, yung tatlong yan na stages po ng prayer, matindi yan. So, siyempre, nagsisimula muna sa communication para ma-develop yung relationship. So, we need to communicate. Okay? Makipag-usap lagi tayo kay Lord. At pagka matindi na yung communication natin, matindi ng pangatlo, alignment na. Dugo sa dugo na talaga yan, alignment. Okay, saan? Alignment to God's righteousness. And the second, alignment to God's will. Purihin ng Diyos. And the third, alignment to God's purpose. And the fourth is alignment to God's heart. And fifth is alignment to God's word. Matindi na po yan. At ang mga biblical example dyan ay si Elijah. Siya po ay dinala ng Diyos sa langit sa pamagitan ng karwahing apoy. Sa matinding alignment siya kay Lord. Elijah pala yun, Elisha. Nakuha niya yung triple anointing ni Elijah. Kasi matinding alignment niya sa Panginoon, siyempre, kay Elijah rin. Si Enoch na rapture sa Old Testament, chapter 5. Si David, matindi yun. Overcomer palagi, dami niyang na-overcome na mga kaharian. Nasakop niya yung mga kaharian sa panahong yun. Si Noah, naligtas ang kanyang buong pamilya at utang natin na loob kay Noah ang buhay natin. Okay, bakit? Matindi ang alignment ni Noah sa Panginoon. Kaya siyang ginamit ng Diyos para i-preserve ang buong mundong ito. And lastly, si Daniel tinapon doon sa kulungan ng mga leon. Pero dahil sa tindi ng alignment niya kay Lord, prayerful, 3 times siya din nagpe-pray. Ano nangyari? Yung mga leon, tinikom yung bibig ni Lord.
hindi ginalaw si Daniel, and most especially, siyempre, no other than Jesus Christ. Matindi ang alignment niya sa Ama. Amen? So yun po mga kapatid. So napakahalaga po ito ang ating pinag-aralan. How to live victoriously. Amen? Okay, kasi sabi ko maiksi lang oras ko dito, so hindi ko po masishare ulit yung about ang kakamtan ng mga magtatagumpay. Siguro may parte ulit tayo. So maiksi lang kasi ang oras ko yun. Okay? So yun, dyan po muna tayo magtatapos. So para ika nga tuloy-tuloy tayong mamuhay ng matagumpay o makapamuhay ng matagumpay, so we need to accept Jesus as our Lord and personal Savior. Amen. Taas lang natin ang dalawang kamay. Lord, sa oras na ito, kami lumalapit sa iyo. Ako'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Lord, inaamin ko po, hindi ko po kayang pagtagumpayan ang lahat ng bagay sa mundong ito kung wala ka sa buhay ko. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Lord, pagpalain niyo po lahat ng mga nakinig ng salita sa oras na ito, Panginoon. Bless them, Lord, and empower them with your Holy Spirit, yung mga may karamdaman. Touch their bodies, Lord. Release your supernatural healing. Lord, may mga problema. Thank you. You're our problem solver. In Jesus' name, Lord. We thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So God bless everyone. Bye-bye.